Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, pag-usapan natin ang isang klase ng insekto na kadalasan ay dumadami, sumasabo at namiminsala ng ating mga tanim pagdating ng tag-araw. Unang-unang inaapektuhan niya yung mga tanim nating kamatis, no? Paborito niya yung kamatis, yung talong, pati na rin yung kalamansi at iba pang mga halaman. So, ano bang klase insekto ito? Ito po yung tinatawag sa English na whiteflies. So halimbawa, pakita natin dito yung itsura ng whiteflies. Ayan. So ayan po, yung nakikita yung puti-puti na yan. Yan ang whiteflies. Okay? Yung whiteflies ay isang klase ng sucking insects. So sinisip-sip niya yung katas nitong ating mga dahon ng tanim at lumilipad sila. Pagka ginalaw mo yung dahon, ayan, makikita mo yan, nagliliparan sila. So itong mga whiteflies, pagka pinabayaan mo dumami sa iyong tanim, ay pwede niyan talagang sirain, patayin ang halaman. Lalo na halimbawa kung commercial grower ka sa farm, pag napabayaan dumami yan, ay talaga naman at kayang-kayang patayin ang mga halaman, maapektuhan ang iyong harvest. So yan ang isa pang problema sa kanya, nakakalipad ang whiteflies, kaya naman na pwede siya magpalipat-lipat ng tanim. So yan, Ayan. At dyan na rin siya nangingitlog sa ilalim ng dahon. So pag panahon ng tag-araw, isa itong whiteflies sa mga insekto na dapat mong bantayan, abatan. Dahil pag pinabayaan at dumami sila, ay makakaapekto ng malaki sa produksyon ng iyong mga tanim. So ano ba ang pwedeng mga solusyon dito sa whiteflies? Well, sa pareho nating gardener, meron po tayong mga home remedies na pwedeng gamitin dyan. Unang-una na dyan yung ating paborito na dishwashing solution. So halimbawa, yung 2 kutsarang dishwashing liquid, maghalo tayo sa 1 galon ng tubig. Haluin siyang mabuti. Pwede mo rin lagyan ng 1 kutsarang mantika yan, haluan, and then i-spray mo sa halaman, sa kanya. Bali, ibabaw at ilalim ng dahon ang dapat nating ma-sprayan. Contact insecticide na tinatawag, yung homemade insecticide na dishwashing liquid. Kailangan tamaan ang whiteflies. Pag hindi tinamaan, buhay yan. So, pag nakalayo halimbawa, ayun, lilipat sa ibang halaman, kaya naman dapat talagang mapuruhan natin sila. Ngayon, sa pag-i-spray naman, ang pinakamaganda po niyan ay umaga, bago sumikat ang araw, o kaya yung padilim na. Kasi pagka dumidilim na, dyan nag-uumpisang maglabasan, maging aktibo ang mga insekto, hindi lang ang whiteflies. So, pinakamaganda talaga na mag-spray pagka hapon na, palubog na ang araw, or kung pwede nga, sa gabi talaga, sa gabi mag-spray. Bukod doon sa dishwashing solution, pwede rin tayo syempre gumamit ng mga insecticide na nabibili natin online. Maraming nabibili niyan sa Lazada, sa Shopee, halimbawa. At ang hahanapin mo lang dyan ay yung broad spectrum insecticide. At napakarami po niyan, iba-iba yung brand. Broad spectrum, but specifically yung for sucking insects, kasi kasama po sa category ng sucking insect ang mga whiteflies. So gaano kadalas naman tayo dapat mag-spray? Well, itong whiteflies po, hindi pwede dito ang once a week lang na pag-i-spray, kasi yung itlog lang niya, it will take 5 to 6 days bago daw mag-hatch. So kung once a week ka lang mag-spray, nag-spray ka ngayon, yung itlog syempre hindi tatablan yan dahil may shell, so mapipisa, magkakaroon naman ng panibago. Ngayon, para makover mo yon, yung mga bagong napipisa sa itlog, para mapatay mo rin, you have to spray insecticide at least twice a week. Kung medyo matindi ang infestation, kahit 3 times a week or every other day, mag-i-spray ka dapat para mapangalagaan, lalo na kung namumunga na ang iyong tanim. Lalo na kung ang intention mo, ibenta ang bunga, so dapat talaga mapangalagaan mo yan, kung talong man yan or kamatis. At yung pag-i-spray natin, halimbawa twice a week ka or 3 times a week mag-i-spray, mas maganda kung iba-ibang insecticide ang gagamitin mo. So halimbawa, yung yung soap spray, halimbawa, Hindi ko nga pala nabanggit, bukod sa dishwashing, pwede rin yung sabon. Halimbawa, Tide
Pwede mong gamitin yung Tide, ihahalo sa tubig, kukurot ka lang ng Tide powder sa tubig, yung tamang medyo madulas na siya. Yun lang, pwede mo na siyang spray yon. So kasama rin yon sa DIY or homemade solution natin. At pagdating sa insecticide, mas maganda kung iba-iba ang gagamitin mo. So halimbawa, MWF mag-i-spray ka, Monday halimbawa isang klase, and then Wednesday isang klase naman, and then Friday ibang klase naman. Yun po ay para hindi makadevelop ng immunity ang insekto. Kasi katagalan, pag iisa lang klase ang ginagamit mo, ay makaka-develop ng immunity ang insekto, magiging baliwala na sa kanya. Kaya mas maganda kung iba-iba ang gagamitin. Ngayon, isa pa na pwede mong gawing alternate ay yung pag-spray ng tubig. So dapat medyo malakas yung pagkaka-spray para ma-dislodge ang whiteflies, para matanggal na rin yung itlog niya. So titirahin mo ng tubig yan, ng medyo malakas-lakas na spray ng tubig sa ilalim ng dahon. Ingatan lang syempre na baka masira naman, matanggal pati yung mga bulaklak. So isa ring option yung pag-spray ng tubig lang sa kanya, lalo kung hindi naman marami ang problema mo sa whiteflies at ang tanim natin na nasa bakuran lang, pareho itong nasa akin. Ang whiteflies kasi ayaw ng tubig. Kaya nga pagdating ng tag-ulan, nawawala na ang whiteflies. Napupuksa sila, nasisira sila, namamatay pagka tinamaan ng patak ng tubig. So, yung pag-spray natin ng tubig sa kanya, medyo malakas-lakas yung spray. Tama lang na hindi masisira yung halaman, pwede natin gawin yan. At pag nag-spray tayo, lahatin na natin, lahat ng halaman natin kahit na walang whiteflies kang nakita, sprayan mo ng lahat kasi pwedeng doon tumakbo yan, then later on babalik sa iba mong halaman para manginahin uli. Okay, so yan po yung ating short video tungkol sa pag-control ng whiteflies sa inyong mga tanim, lalo na kung yung tanim mo halimbawa ay kamatis at talong. So ngayon itong kamatis ko medyo tinatamaan, kaya naman isprayan ko agad siya at hindi ko nahahayaan dumami. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!